Mga kapatid, kahit mukhang imposible yung laban natin sa buhay, basta't kasama natin, bitbit natin ang pananampalataya at katapatan kay Lord, wala tayong dapat katakutan. Tara, takbo tayo kay Lord. Sa buhay, kaya nating lumaban na ang sandata lang natin ay faith and courage, pananampalataya sa Panginoon at tapang. Ito, true to life story. 1K, praise God! 2K, praise God! 3K, praise God! Noong unang panahon sa Old Testament, si David na taga-Israel, malakas sa Diyos yan dahil sobra niyang tapat sa pananampalataya sa Panginoon. Ang kwentong ito ay nakasulat sa 1 Samuel 17. Uso ang giyera dati, manakop at magpalawig ng imperyo. Kalaban nila ang Philistines. Ang Philistines ay ang mga ancient na tao na nakatira din sa Israel. Sa modern day, sila ay nakatira sa coastal plains o sa Gaza Strip. Tingnan nyo na lang sa mapa. 4K, praise God. 5K, praise God. 6K, praise God. Ito Philistines na ito ay may giant na warrior. Ang pangalan, Goliath. Si Goliath ay walang nakakatalo. Takot lahat ng army ng iba't ibang imperyo sa kanya. At para simple na lang daw ang giyera ng Philistines at mga Israelites, ay naghamon ang Philistines na ilabas na lang ng mga taga-Israel yung pinakamalupit nila. 7K, praise God. 8K, praise God. Itong si David, ang totoo, nautusan lang ng tatay niya na maghatid ng pagkain sa mga kuya niya na member ng Israelite army. Alam naman natin ang bansang Israel, ang bansang hinirang o pinili ng Panginoong Diyos. Kung bakit? Like and follow lang kayo. Matutunghayan niyo yan sa mga susunod nating pag-aaral ng katotohanan ng Panginoon at mga kwentong angkop sa ating pamumuhay sa ngayon. 9K, praise God! 10K, praise God! So yun na nga, nang marinig ni David ang hamon ni Goliath, sabi sa Bible, David was moved to action. Hindi dahil sa pride, kundi dahil sa pananampalataya niya sa nag-iisang buhay na Panginoon. And he has the desire to uphold the honor of God. Bata pa si David noon, ang description sa kanya ay he was a young shepherd, tagapagpastol o tagapangalaga lamang ng tupa. Nilapitan niya ang kanyang hari, si Haring Saul. Sabi niya, payagan siyang lumaban dito kay Goliath. Nabilib naman si Haring Saul sa tapang ng batang David. Noong time na yun, hindi pa alam ni Haring Saul, wala pang nakakaalam na si David pala ang papalit sa kanya bilang hari ng Israel. Pero ibang kwento yon. Dito muna tayo sa David versus Goliath. 11K! Praise God! 12K! Praise God! Binigyan ni Haring Saul si David ng bakal na costume, yung armor. Pero sabi ni David, di ko kailangan yan. Mahirapan na ako gumalaw kung susuotin ko yan. Mas pinili niya magtiwala sa kanyang matibay na pananampalataya sa Panginoon kasabay ng kanyang tapang na humarap sa higante. Tirador lamang ang dala niyang sandata at 5 makikinis na bato. Nakasulat sa 1 Samuel 17:45, ang sinabi ni David kay Goliath, "You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord, the God of the armies of Israel, whom you have defied." 30K! Dala ang tapang. Unang tira pa lang, baon kaagad sa noo ang bato na ibinala ni David sa kanyang tirador. Pagsaka agad si Goliath at ginamit mismo ni David ang espada ni Goliath para ito mismo ang itarak sa higante. 14K. 15K. Praise God! Ang kwentong ito ay isang powerful na paalaala na kahit gaano pa kalaki, kataas o kahit sino pa man ang challenge sa atin. Bilang tayo yung mga tapat na lingkod ng Panginoon at dala natin ang ating lubos na tiwala sa ating Diyos, ay kaya nating malagpasan even the greatest obstacle sa ating buhay, kapatid. At kay David, ito na ang simula ng kanyang journey na siya ay makilala bilang isang greatest king dahil sa kanyang pananalig at pagsusumiksik sa presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya siya ay tinaguri ang man after God's own heart. Ang sarap magtiwala sa Panginoong Diyos, di ba? Kaya kapatid,
Subukin nating magsumiksik sa presensya ng ating Panginoon. Magtiwala sa Kanya at sa mga plano Niya sa ating buhay. Gamitin natin ang tapang at pananampalataya ni David sa kung anuman ang ating dalahin sa buhay, ay huwag tayong bibitaw.